Si Juana Concepcion ay isa sa mga maswerteng palad na nakaligtas sa kamay ng mga mananakop. 100 taon ang nakalipas. Saksi ito sa malupit na mundo sa kamay ng mga mananakop at hindi pantay na pamamalakad ng mga Espanyol sa mga Indios. At higit sa lahat, naranasan nito ang lahat ng mga pangyayari na naganap sa panahong iyon. Si Juana Concepcion ay isang saksi ng nakaraan sa iba't ibang bahagi ng kaganapan na hanggang sa kasalukuyan ay dala pa rin ang sariwang alaala ng kahigpitan sa nakaraan. Umaga ng Marso, 28 nang makarating si Ferdinand Magellan sa isla ng Limawasa sa timog bahagi ng Leyte kasama ang mga lingkod nito. Sa baybayin pa lamang ay buong puso itong sinalubong ni Raja Colampo kasama ang kanyang mga alagad at nakipagkamayan bilang simbolo. Natanggap ito sa lugar na nasasakupan niya sa kaiginaya sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon. Pagkasapit ng hapon, sa araw din na iyon ay nangyari ang sanduguan sa pagitan ni Magellan at Dato' Raja Colampo bilang tatag ng kanilang pagkakaibigan. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa bilang tanda o simbolo ng pagkakaibigan ng dalawang panig ni Magellan at Raja Colampo. Ang mga namumunong dato sa sultan sa bawat barangay ay nakikipagsanduguan sa ibang dato o sultan kung nais nilang pag-isahin ang kanilang mga hukbo. Isa-isang nilagyad ang dalawang lider ng grupo ang kanilang mga palad sa ipinatakang dugo sa maliit na mangkok na mayroong kasamang alak sa isa-isa nilang ininom. At ito ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, sa isla ng Limawasa ay naganap ang pinakaunang banal na misa na pinapangunahan ni Padre Pedro de Valderrama. Dumalo ang dalawang pangkat ni Magellan at Raja Colampo at mga natibo sa isla at ibinahagi ang kanilang hangarin na tanggapin ng buo ang Kristyanismo. Buong puso silang nakinig sa mga salita ni Padre Pedro de Valderrama ukol sa kabutihang hangarin at dala ng Kristyanismo. Pagkatapos ng misa, isa sa mga natibo ay lumapit kay Magellan upang ihayag ang nasa isip nito. Ginoo, andam kaming modawat sa inyong giawhag kanamo na mahimong Kristyanismo. Pagkatapos marinig ni Magellan ang sinabi nito ay buong kagalakan at madali nitong itinayo ang malaking krus sa tuktok ng mundo at yumuko bilang pagrespeto. At ito ang pinakaunang banal na krus na itinayo sa Pilipinas. Pagkatapos ng magandang samahan sa dalawang grupo ay umalis din si Magellan sa isla ng Limawasa. Tatlong araw ang nakalipas ay nakarating ito sa makatid na dagat ng Mactan at Cebu kasama pa rin ang mga alagad nito. Sinalubong ito ng 3 sa mga tauhan ni Raja Humabon. Amigo, natay bisita. Tignan si Raja Humabon, natay bisita. At agad na ipinarating ang balita ukol sa pagdating ng bisita. Agad na naunawaan ito ng Raja at malugod agad na tinanggap sa lugar ang bisita. Sumama ang Raja sa pagsalubong sa bisita at katulad ng nangyari sa kanila ni Raja Colampo ay nakipagsanduguan din ito kay Raja Humabon ng Cebu bilang tatak ng kanilang pagkakaibigan at saksi ang lahat sa nangyaring sanduguan.
Matapos na nangyari sa duguan at iba pang mga kaganapan na nangyari sa lugar ng Cebu, ay umalis na si Magellan kasama ang alagad nito upang puntahan si Rahazula. Si Rahazula, ang isang pangdato ng Mactan, ay sinabihan si Magellan na si Raha Lapu-Lapu ay tumanggi na sundin ang hari ng Espanya. At dagdag pa nito na sa tulong ng lakas at tibay ng mga taga-Europa ay maaaring masupil nito ang karibal. Hindi maganda ang dulot nito kay Magellan. Galit itong umalis pabalik lugar ni Raha humabol. Ngunit sa halip ng magpadala ng mga kawal, ay nagboluntaryo si Magellan na kalabanin si Lapu-Lapu. Ito ang simula ng madugong digmaan na nangyari sa lugar ng Mactan. Masyadong maganda ang panahon para sa madugong labanan, ngunit hindi namimili ang tadhana. Habang abala ang karamihan sa mga alagad ni Lapu-Lapu sa kanilang mga ginagawa, ay dumating si Magellan sa baybayin ng Mactan kasama ang mga kawal nito. Isa-isang itong nagkubli sa malaking bato. At nagpaputok ng bala sa mga natibong nasasakupan ni Lapu-Lapu. Dahil mga kawal! Mahigit 2 oras na labanan, sa wakas ay bumagsak si Magellan at isa sa mga kawal ni Lapu-Lapu ang may gawa nito. Pinangalanan si Lapu-Lapu bilang unang Pilipino na manlalaban para sa kalayaan. Isa-isang nilapitan ni Lapu-Lapu kasama ang nakaligtas na alagad nito at nagbigay ng respeto sa pumanaw na mandirigma. Ilang taon din ang nakalipas at si Juana Concepcion ay nasa kalagitnaan ng karampatang gulang. Sa ilang dekadang nakalipas ay naranasan ito ang iba't ibang pamamalakad ng mga mananakop simula sa pagkatuklas ng Pilipinas hanggang sa panahon ito. Natuluyan na sakop ng mga taga-Espanya ang bansa. Umusbong ang maling pamamahala sa panahon tuluyan ng nasakop ng mga Kastila ang Pilipinas. Nasundan ang baluktot na pamamalakad ng mga Kastila sa panahong iyon na kung saan si Juana Concepcion ay saksi sa tinatawag na Pulo Exercicio o sa pilitang lakas pagawa ng mga Espanyol na dahil dito ay namatay ang kanyang asawa. Sa panahong ito, ang lalaki nag-iedad simula sa 16 hanggang 6 na po ay nagbibigay serbisyo sa loob ng 4 araw sa paggawa ng rosaryo. Pagbubuhat ng mabibigat na kahoy na kapag humantong sa isang maliit na pagkakamali ay isang mabigat na parusa ang buhay. Isa sa mga naging biktima nito ang asawa ni Juana Concepcion na nagngangalang Alfonso. Si Alfonso ay kilala sa pagiging malamya at halos lahat ng kanyang ginagawa ay nagiging